Matapos ang lokal na halalan, asahan na ang mainit na kampanya para sa isinusulong na plebisito para sa pagiging highly urbanized city ng Cabanatuan. Ipinahayag ni re-elected Mayor Julius Cesar Vergara ang pagnanais na magkaroon ng sariling congressional district at tuluyang mahiwalay sa Nueva Ecijang syudad. Tayo po, 89 barangay lang tayo ay magkakaroon ng sariling boses, ng sariling congressman. Muli ring pinawi ni Vergara ang pangamba ng mga tricycle driver at operator sa magiging epekto ng HUC sa kanilang hanap buhay. Ang tricycle po ay sinabi ko rin dito sa bulwagan nito ay kahit kailan ay hindi mawawala sa Luzon ng Cabanatuan. Hindi dahil yun lamang ang pangarap ko sa Cabanatuan. Kung hindi, yun ang ating kinabubuhay. Ayon kay Vergara, posible ring mabuo ang isang Metro Cabanatuan kung saan makakasama ang mga karatig bayan kasama na ang bayan ng Santa Rosa. Hindi aniya maikakaila na ang Cabanatuan ang sentro ng kaunlaran ng Nueva Ecija. Tiga Santa Rosa, bakit narito yung jeep niya pag dito naghahanap buhay? Dahil ang Luzon ng Cabanatuan, mga kaibigan, mga kapatid, ang Luzon po ng Cabanatuan ang siyang tunay na hiyas ng lalawigan ng Nueva Ecija. Ang konbersyon ng Cabanatuan sa pagka-HUC ay tinututulan ni na Governor Aurelio Umali, Congresswoman Sarina Umali ng 3 Distrito at ni Bukal Anthony Umali. Mas mabutian nila kung magkatuwang ang Kapitolyo at City Hall sa paglilingkod sa mamamayan. Si Bukal Umali na nakalaban ni Vergara sa pagka-alkalde ay naniniwala na walang maidudulot na mabuti sa taong bayan ng HUC. Unang itinakda ng COMELEC ang plebisito para sa HUC noong December 1, 2012. Pero ipinagpaliban ito ng komisyon sa hindi tiyak na petsa matapos ang halalang nasyonal at lokal. Si Governor na maaari kami bigyan laya dahil wala namang batas na nagpipigil na magtulungan. Kasama si Arman Galang o si Don Soyong Alerto Alisto sa Pagbabalita.